So, hello, good morning guys. Magagawa pala ako ng beetroot cleanser kasi naubos na yung aking ginawa dati. So, ipapakita ko sa inyo yung aking paggagawa ng beetroot cleanser. Kung sakto may nabili ako sa Quiapo nung ako ay nagsimba. So, ngayon ko lang gagawin. Pero kasi yung kanyang health benefits sa ating katawan, pag nakainom tayo noon, lalo-lalo na sa ating atay. So, iniinom ko yon bago ako magkape or bago ako mag-almusal. Maganda siyang inumin yung empty yung ating stomach para ma-cleanse talaga niya yung ano natin sa loob ng ating tiyan. So, bali nag-prepare ako ng isang lemon, tapos dalawang carrots, at saka dalawang sugar beet. So, ayan na nga guys, pasira na nga yung ano niya, yung dito. Kasi ilang araw na rin siya naka-stock. Ngayon ko lang nagagawa. Kasi kanina lang naubos yung aking, yung ginawa ko ng ganito. Meron akong isang cucumber. Tapos lalagyan ko dito. Ano to eh, celery ba to or parsley. So, maglalagay ako nito, ihahalo ko siya. Lalagyan ko nito. Medyo matapang lang yung amoy nito. Ito na nga, medyo ano na siya, nasisira na. Pero pwede pa rin naman yung kanyang tangkay. So, maglalagay din ako nitong turmeric, guys. Hindi ko din po siya sa Quiapo. Yung nagano ko ng pang-detox, ito. Ilalagyan ko siya. Okay naman yung lasa. Tingnan lang, pag nagawa ka, yung sa kamay mo, minsan, maano talaga, maano yung kulay dilaw. Pero pagka sinabon mo naman siya ng sinabon, okay naman, natatanggal din na siya. So, mayroon pala ako ditong pang guys. Mayroon pala ako, peeler. So, ito yun, madali, para madali yung aking pagbabalat ng carrots. Pero pwede din naman siyang hindi nabalatan. Pero ako, minsan binabalatan ko kasi medyo may itim-itim siya. So, ito, mas magandang gamitin. Mapapabilis yung trabaho mo pagka inano dito. Ganito lang siya, guys. So, ganito lang ako, babalatan ko. So, diba? Ang bilis. Mapapabilis yung pagbabalat mo. Kaya kung gusto niyo ng ganito guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng aking video. Ayan, napakabilis lang ganito. Napapabilis yung trabaho niyo pagka may ganito ka. Ito guys, hindi lang siya pang balat. Meron din siyang, pwede mo siyang gamitin ganito. Pag magagawa ka ng salad, pwede siyang pang ganyan. Para panghiwa. Panghiwa din siya. Ayan. Meron din yung isa, yung sa kabila, ganito. Pag magagawa ka ng pancit, pwede siya panghiwa din. Ilalagay din pala ako nito guys ng pungkan kasi wala akong orange, so ito na lang ang ilalagay ko. Nakakalimutan ko kanina sabihin sa inyo. Tapos nakita ko, meron pala akong pungkan. So, ihahalo ko siya dito sa aking gagawing beetroot juice. So, maganda rin kasi ito. Maganda rin kasi pagka may halo ng ganito. Hindi mo masyadong malalasahan yung ng parsley. So, ano ko guys. Hiwain ko rin. Tapos, maglalagay din pala ako ng apple para mas masarap. Para hindi siya mahirap inumin pagka mag-ano ka sa umaga. Lalo na kasi sa umaga, wala pang laman yung tiyan natin. Saka tayo inom ng ganito. Yung beetroot juice. So, mas masarap siya. Saka malamig. So, maglalagay ako nito guys. Dalawa. Dapat kasi, green apple. Sa mahal kasi ng green, mas mahal kasi yung green apple. So, ito na lang ang ilalagay ko. So, bali yung lemon, babalatan ko din siya. Kasi medyo makapal yung balat. Para madali siyang ma-blend. So, kailangan balatan. Tayo sa beetroot. Medyo to. Maano yung kulay niya. Kakapit dito sa balat ng sa kamay ko. Namumula to guys. Pero okay lang. Matatanggal naman ko siya. Babalatan ko na siya. Kumakapit din kasi yung yung balat, ay yung kulay dito sa kamay. Pag nalagaan. Nabango ko siya guys. Dati ayaw ko ng amoy nito. Pero ngayon, na lang, parang masanay na ito. Bali, ito na guys, yung aking, yung nahiwa ko na siya. Ito yung beetroot, tapos ito yung pungkan, tapos andito yung apple, andito yung pipino, saka luyang dilaw. Tapos meron pang isa, kasi marami akong gagawin. So, dinagdagan ko siya guys, para
umabot siya ng pang 1 week. So, andito na yung parsley dito. Pura lang siya tangkay kasi yung dahon nasira na. So, hindi ko na siya sinama. Kasi ito meron pa ulit ditong pipino. Tsaka, yan, mansanas. Tsaka dito pala yung carrots sa ilalim. Nauna kasi siyang hiwain. Kahit wala kayong juicer guys, makakapagawa kayo ng makakagawa kayo ng beetroot juice. Pag meron kayong ganito. Ano to siya guys, yung dito ako gumagawa ng juice, yung V4 meat processor. So, hindi lang siya sa meat pwede. Pwede rin siya sa mga fruits at vegetable. So, dito ako gumagawa madalas din. Kasi wala man akong juicer. So, dito, pwede siyang gumawa. So, itong yung ko guys, pang 2 liters lang to, yung binili ko. So, ayan na, dumilaw na nga yung blade kasi kaka-blend ko ng yung sa yung dilaw. Kulay na siya. Pero ano siya guys, napaka-useful siya, saka napaka-convenient gamitin. Madali lang siyang gamitin guys. So, hindi mo na kailangan ng juicer na kasi medyo mahal ang juicer. So, mas okay na. Pag meron ka ng ganito, makakapagawa ka naman juice. So, ito yun ayan guys. Meron siyang dalawang dito. 1 and 2. Kaya tapos ko na siyang blend guys. So, ito na siya. Ito na yung tsura. So, ngayon, sasalain ko naman. Para matanggal na yung juice. So, ito na yung guys, yung aking nagawang beetroot juice. So, ilalagay ko na siya sa aking lagayan, tumbler. Hindi naman siya nasisira basta inilalagay ng sarap. Huwag lang masyado matagal guys. Siya, mga 1 week okay siyang i-consume. So, ganun kasi ang ginagawa ko ng daan para hindi ako gawa ng gawa. So, ko, dinadamihan ko na. So, ilalagay ko na sa ref guys para lumagay. Bukas ng umaga, inom ako dito. So, pakita ko sa inyo, inom din ako ngayon dito. So, ilagay ko muna. So, iinom ako dito guys. Pakita ko sa inyo. So, ganyan ang karami ng aking inom na sa morning. Yan. Hindi siya mapait guys. Yun, lasang lang siya. Yung mga pinaghalong yung ko blend. Masarap siyang inumin pagka malamig na. Kasi hindi mo para kang inom ng soft drinks. Kaya best talaga siya nasa ref.